Sa gitna ng patutsada ni Pangulong Marcos sa mga palyadong flood control projects, sinabi ng DPWH na hindi sa mga proyekto kulang ang ahensya. Ang kailangan daw nila, sapat na pondo upang makapagsagawa ng river dredging activities na gagawing mas epektibo ang halos 10,000 flood control programs ng pamahalaan. Narito ang balita. Hindi na bago para sa Pilipinas ang pananalasa ng mga bagyo. Bilang nasa Pacific Typhoon Belt, tinatayang aabot sa 20 bagyo ang maaaring pumasok sa bansa sa loob ng isang taon. 8 hanggang 9 sa mga ito ang may posibilidad na maglandfall. Habang karaniwan na para sa Pilipinas ang madalas na pagharap sa mga bagyo, tila na normalize na rin ang mga malalang pagbaha na siyang nagpapalala sa epekto ng kalamidad. Kahit kasi mahina lamang ang bagyo o saglit lamang ang mga pag-ulan, maraming lugar sa bansa ang kaagad ng nalulubog sa baha. Isyong matagal ng problema sa Pilipinas. Ang palpak at hindi ramdam ng mga flood control projects ang ikinadismaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ilatag niya ang kanyang ika-4 na State of the Nation address noong Lunes. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Direktang pinatutsadahan ni Marcos ang mga nangungurakot sa pondo ng bayan na nakalaan para sa mga proyekto gaya ng mga flood controls na nagiging sanhi ng hindi nito pagiging epektibo sa panahon ng sakuna. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Tinanggap naman ng Department of Public Works and Highways ang mga naging kritisismo ng Pangulo at handa ring tumalima sa mga naging direktiba nito. Sa post-SONA discussion ng Malacanang, kaisang iba't ibang kalihim ng mga ahensya, dinipensahan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang mga flood control projects ng pamahalaan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nakatapos na aniya ang DPWH ng tinatayang 9,800 na flood control projects nationwide, habang 5,700 naman ang kasalukuyan pang ongoing. Kumpiyansa si Bonoan na may naging tulong naman ng mga proyektong ito upang mabawasan ang mga pagbaha. Ngunit aminado ring may kinaharap pang hamon ng ahensya kung kaya't hindi ito nagiging ganun ka-epektibo. Ito yung nadatnan namin ito sa administrasyon na ito. Noong pumasok kami dito sa administrasyon nito, napansin po namin na yung mga riverbeds ko, yung sa ng dinadaanan ng tubig, mababaw na po. I think for the last many years during the past administrations, hindi po nag-desil to nag-dredge. So ito po yung challenge na tinitingnan namin. Kasi ang tinitingnan po namin dito, kahit gaano karami yung ginagawa naming revetment walls o sangga, kung hindi namin na-address po yung kailangan mahukay yung siltation, ay talagang aapaw po yun. So yun pinagtataon na namin pansin. Kabilang naman aniya sa mga programa ng DPWH ang pagtugon sa river dredging at desalting, ngunit hindi pa umano nila ito na isa sa katuparan bilang wala ring sapat na pondo ang ahensya para rito.
Bilang tugon din sa posibleng issue ng korupsyon, DPWH na rin aniya ang mismong magsasagawa ng mga dredging kaysa kumuha pa ng ibang kumpanya para rito. Upang maisakatuparan ito, muli aniyang isasama ng DPWH sa kanilang panukalang budget para sa 2026 ang dagdag na pondo upang maituloy na nila ang river dredging at desilting na gagawing mas epektibo ang kanilang mga flood control projects sa bansa. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.